Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! Senador Robin Padilla, pinaiimbestigahan na ang babaeng staff na umano'y nagmariwana sa loob ng banyo sa Senado. Judiciary Fiscal Autonomy Act, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos. Panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections, batas na. Sa Zamboanga City, tiyuhin binarilang pamangkin dahil sa away pamilya. Ama, hinostage ang minor de edad na anak. At Carlo the Black Tiger Biado, isa ng Billiard Congress of America Hall of Famer. Pinaiimbestigahan na ng isang senador ang issue na umano'y nagmariwana ang isang staff nito sa loob mismo ng Senado. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa issue kung saan nagmistulang drug detector ang mga ito. Matuntun lang ang amoy. Narito ang report. Iniimbestigahan na ng opisina ni Senador Robin Padilla ang babaeng staff ng kanyang opisina na pinaghihinalaang gumamit ng marijuana sa loob ng Senado. Yan matapos mangamoy, dahilan para maghanap ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA kung saan ito nanggagaling hanggang sa matunton ang empleyado sa isang banyo pero wala naman umanong nakuhang ebidensya. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Nakatakdang isumite ng OSAA ang kanilang ulat kay Senate President Cheese Escudero oras na matapos ang investigasyon. Ngayong araw, naglabas ng pahayag si Senate Secretary Attorney Renato Bantug na nakapag-submit na ng incident report ang OSAA tungkol sa pangyayari at binigyan din ng kopya ang opisina ni Senador Robin Padilla para mabigyan ng kaukulang aksyon ang insidente. Pinirmahan na bilang batas ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang magbibigay ng kalayaan sa pananalapi ng Judiciary Branch. Formal na ring nilagdaan ang panukalang batas na nagpapaliban ng 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillan. Ganap ng batas ang Judiciary Fiscal Autonomy Act ang magbibigay ng kapangyarihan sa Korte Suprema na magsumite ng original budget proposal nito diretso sa Kongreso. Layon ng batas na palakasin ang kalayaan sa pananalapi ng hudikatura alinsunod sa konstitusyon. Sinaksihan ng mga opisyal ng Korte Suprema ang ceremonial signing ng batas sa Malacanang ngayong araw. Sa ilalim ng batas, hindi pwedeng bumaba sa nakaraang taon ang budget ng judiciary at dapat itong automatic na ma-release buwan-buwan nang hindi kinakailangan ng request for approval. Sa opisyal na pahayag ng Korte Suprema, sinabi nitong nalulugod ito sa pagkakalagda sa batas. Anila sa kabila ng nakasaad sa konstitusyon na fiscal autonomy, para sa Judiciary Branch, ilang beses na apektuhan ang operasyon at modernisasyon ng mga hukuman dahil sa mahabang budget process. Ngayon, dahil sa batas, isusumita na ng Korte Suprema ang budget proposal nito sa Kongreso bilang attachment sa National Expenditure Program na inihanda ng Department of Budget and Management. Magbibigay naman ng komento at rekomendasyon ang DBM kaugnay nito. Inatasan pa ng batas ang DBM na automatic na i-release ang monthly budget ng judiciary nang walang kalakip na kondisyon habang kailangan naman ng Korte Suprema na isumite ang quarterly accomplishment at financial report nito sa Pangulo at Kongreso. Mananatiling subject pa rin sa auditing ng Commission on Audit ang revenues at expenditures ng judiciary. In turn, the Supreme Court will report quarterly to the executive and legislative branches on how these funds are judiciously spent. This is how we promote transparency and accountability. This is how we do checks and balances. Malaki ang tiwala ng Pangulo na dahil sa bagong batas, mas magiging mabilis ang pagbibigay ng hustisya ng hudikatura sa sambayan ng Pilipino. Ang bawat kasong nakahain sa mga korte ay mapapakinggan at madidesisyonan ng walang takot at walang alinlangan. Kaakibat nito, matutugunan ng hukuman ang hinaing ng taong bayan
na dumudulog sa kanila at matutulungan silang isulong ang kanilang mga karapatan. Mabibigyan din sila ng pagkakataon makamtan ang kalayaan, kapayapaan at hustisya. Samantala, pirmado na rin bilang batas ang Republic Act No. 12232 na nagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections mula December 2025 sa November 2026. Itinakda rin ito ang term of office ng mga barangay at SK officials ng 4 na taon at hindi sila pwedeng magsilbi ng mahigit sa 3 magkakasunod na termino sa parehong posisyon, habang ang SK officials naman ay maaaring maglingkod ng 1 termino lamang. Ang susunod na BSKE ay gaganapin sa unang Lunes ng November 2026 at kada 4 na taon pagkatapos noon, ang mga nanalo mauupo sa posisyon sa December 1. Mananatili naman sa holdover capacity ang incumbent officials. Ayon sa palasyo, ito ay para magbigay daan sa kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro. Dahil po halos nasabay po to sa BARM elections. So, bibigyan po daan ang BARM elections para po magkaroon po ng successful results itong BARM elections. At masyado po mapupuno talaga ang trabaho ng COMELEC kung pagsasabayin pa po ang barangay election sa December. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa Zamboanga City, tiyuhin binaril ang pamangkin dahil sa away pamilya at ama hinostage ang minor de edad na anak. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Sugatan ang isang binata matapos barilin ng kanyang tiyuhin sa Estrada Street, Barangay Mampang, Miyerkules kagabi. Nakilala ang biktima bilang si Arnel Ismael Asibel, 19 taong gulang, habang ang suspect na tiyuhin naman ay nakilala bilang si Hasan Ismael Sasapan, kapwa residente ng nasabing barangay. Ayon sa paunang investigasyon, problema sa pamilya ang dahilan ng pagbaril ng suspect sa biktima. Agad na dinala sa Zamboanga City Medical Hospital ang biktima para sa medikal na atensyon habang tumakas naman ang suspect. Voluntaryong sumuko ang suspect ngayong araw sa Zamboanga City Police at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya, kung saan nakabinbin ang formal na pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Hinostage ng ama ang kanyang menor de edad na anak sa isang compound sa Barangay Tugbungan, Zamboanga City, Huwebes ng madaling araw. Nakilala ang suspect bilang si alias Lito, 32 taong gulang, residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Zamboanga PNP, banda 4:50 ng madaling araw, bigla na lang sinira ng suspect ang salamin ng bintana at itinutok sa leeg ang kanyang menor de edad na anak na babae. Nang sumigaw at humingi ng tulong ang biktima, agad na lumabas ang suspect kasama ang kanyang hostage. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga opisyal ng barangay at pulisya at naaresto ang suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Zamboanga PNP ang suspect na ama para sa tamang disposisyon habang iniimbestigahan ang insidente. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Sa sports balita, makakasama na sa hanay ng billiard legends ng bansa si Carlo the Black Tiger Biado matapos itong mapasama sa Billiard Congress of America Hall of Fame. Sa ikalawang taon na napasama sa balota ang pangalan ni Biado ay nakakuha ito ng 42 out of 46 na boto o katumbas ng 91%. Ayon kay Biado, nashock siya sa parangal, hindi rin anya ito inaasahan. Hindi pa man siya handa ay tatanggapin niya ito at ibabahagi sa kapwa billiard players sa Pilipinas. Si Biado ang ika-6 na Pilipino na tatanggap ng nasabing parangal. Makakasama na ito sa hanay ni na Efren Bata Reyes, Django Bustamante, Alex Pagulayan, Dennis Orculio at Jose Amang Parica. Kasabay ng Open Pool Tournament sa Nobyembre ay igagawad sa Black Tiger ng Pilipinas ang Billiard Congress of America Hall of Fame na gaganapin sa Florida, USA. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.